akin pong panawagan para mag-resign si Speaker Romualdez kasi po hanggang siya ang namumuno sa Kamara, meron pong hindi mapananagot sa batas dahil sa culpable violation ng ating Constitution. Galit po ako sa traidor sa Pilipino dahil hindi po na marapat yung nangyaring ating pinalipad yung ating dating Pangulo. Katraidoran po ito sa Pilipino dahil betrayal po yan obligasyon po, duty ng Presidente to protect every Filipino citizen wherever he may be found. Yung po ating dating Pangulo nandito sa Pilipinas, nilipat natin, dinilipat natin sa ibang bansa. Yan po ay violation ng kanyang duty to protect every Filipino wherever he may be. Yan po ay violation ng Constitution sa Equal Protection Clause, sa Due Process Clause. So yan puro violation yung naririnig ko dito sa matandang dutain na to, no? Puro violation kasi hindi mo pinoprotektahan yung Pilipino bilang isang presidente. Teka lang, tanda. Oy, matandang bobo. Bobo yung tawag ko dito eh. Matandang bobo. Si Digong ba? Pinrotektahan ba niya yung mga Pilipino sa panahon niya? May protection ba si Digong sa mga Pilipino sa panahon niya? Yung OFW na muntik ng patayin sa ibang bansa, na inagrihan din naman ni Digong na ipagano na lang. Anong nangyari? May protection ba si Digong doon sa OFW na yun? Na na-frame up sa ibang bansa? Meron ba? May binigay bang protection si Digong? Wala! Gusto pa nga niya ipagano na lang. Diba? Kaya ikaw na matandang kutong lupa ka. Ha? Okay lang. Kami para sa amin, okay lang na si Digong nandun na. Sa dahig. Kasi siya mismo nilabag niya yung batas. Nilagay niya sa kamay niya yung batas. Nag-angas siya, nagyabang siya, grabe yung hangin niya. Tapos ngayon, gusto nyo, si Speaker Martin Romualdez gusto nyo mag-resign. Kasi nga, may papanagutin kayo. Sino? Yung presidente ng Pilipinas? Si Speaker Martin Romualdez? Kakapal na mukha ng mga to. Kala mo mga Pilipino? Kala mo mga Pilipino? Maka-China naman. Diba? So yun po yung problema dito. Kaya po sila nandyan, hindi po para sa mga Pilipino. Para lang po sa isang mabahong pamilya. Anong mabaho? Tingnan mo yung baho nila ngayon, naglalabasan, di ba? Baho ng di umano'y corruption. Pero nung sila pa yung presidente, hindi natin alam yun. Hawak nila yung kapangyarihan Sila yung may control di ba? Ngayong wala na sila dyan. Naglabasan yung baho. Kaya mabaho yung inyong pinagtatanggol ngayon. Yun. Di ba? So ito po yung ating bibigyan ng reaksyon. Isa-isahin po natin yan mamaya. Maganda pong pag-usapan yan. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, yan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, maraming salamat po sa mga bago nating subscribers dyan. Salamat po sa inyo. So eto na mga pre. At bago po tayo magtuloy-tuloy, ayun na, may Facebook po tayo, may TikTok tayo. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. So, eto na mga pre, no? Bigyan po muna natin ng reaksyon itong si Amy Marcos. Puro reklamo po yung ginagawa nito. Hindi naman gumagalaw. Okay? Bigyan po muna natin ito ng pansin. Itong ating di umano'y nang bibili ng boto para lang manalo na senadora. May ebidensya tayo niyan pinakita na natin no? So ito na at atin pong bigyan ito ng reaksyon. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. Maliit lang yung binibigay. Concern si Amy Marcos, no? Sa ginawa ni Marcos Sr., concern. Concern nga ba? Maliit lang yung binibigay na budget sa San Juanico Bridge para sa pag-maintain ng kaayusan. Maliit nga lang Grabe, maliit lang kay Amy. So, maliit lang pala sa'yo. Gawin mo, mag-ambag ka.
Senadora ka, di ba? Wala kang ambag. Buti ba ang Pangulo may ambag? Suportado niya yung project ng tatay niya. Eh ikaw, isa kang anak, di ba? Anong naiambag mo doon? Puro ka reklamo. Wala. Ang gawain mo, senador ka, may budget naman, pwede ka naman mag-ambag. Wala kang ambag eh, wala kang silbing senador eh. Gusto mo lang silipin yung problema. Ayaw mong makipagtulungan. Diba? Klaro? Klaro talaga. Tuloy natin. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pag-repair ng ating tulay, 4 ba yun? 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Mga kalsada lang pala eh. Ba't di ka tumulong? Para kang si Sarah. Yan, boto pa kayo ng senador na walang alam. Bobo. Bobo din to eh. Bakit ko nasabing bobo? Nag-antay pa ng sinyas ni Villanueva. Kasi hindi niya alam gagawin niya eh, sa loob eh. Antay pa ng sinyas. Bago gumalaw. Bobo. O ngayon, walang initiative. Hindi marunong mag-ambag. Diba? Ang gusto niyo, paninira. Para siya yung magmukhang magaling. Jaime Marcos, hindi ka magiging magaling kung puro pag-atake sa gobyerno yung ginagawa mo. Kuntakin mo yung opisina nila, makipagtulungan ka doon. May nakita kang problema, explain mo sa kanila, kontakin mo. Magtulungan kayo. Ganun yun. Tsaka ka magkuda kung kung may ambag ka dyan. Okay? Concern ka pala eh. Anong ambag nito? K.O. Yung magsayang ng laway niya. Sabagay, baka mapanis eh, no? K.O. Ganun talaga. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Jaime Marcos, ano daw yung ambag mo sa San Juanico Bridge? Kasama ka dun eh. Senadora ka eh, di ba? Kasama ka dyan. Initiative ka, hindi lang yung pasarap ka lang sa buhay, pa-travel-travel ka lang sa bansa, sama ka dun sa wala ding ambag sa Pilipinas, kasama mo palagi. Magtrabaho ka rin naman para sa mga Pilipino, para sa bansa. Wag yung panghihila pababa yung ginagawa mo sa gobyerno, kawawa yung Pilipinas, tapos ikaw yumayaman ng yumayaman. Diba? Puro ka issue, tapos yung ginagawa mo, wala kang pake sa mga Pilipino. Kasi yung House of the Representatives, nagtatrabaho po yung mga yan. Mabilis pa po sila sa kidlat. Pero yung Senado, parang pagong. K.O. Diba? So, wala, siguro, sa akin lang bilang tao sa aking pananaw, wala kang karapatang magparinig. Bagkos, mas hahangaan ka ng tao kung gagalingan mo magtrabaho. Papalakpakan ka ng tao. Pero kung ang kaya mo hanggang parinig lang, pagbanat, wala yan. Di makakatulong yan sa bansa. Kaya mo bang, sa bagay, dyan ka siguro nakikilala eh. Di ba? Sa banat-banat na yan. Di ka nahiya, Amy? Sinusuka ka ng mga DDS? Ano nga lang eh, yung pagpanalo mo, tsamba nga lang yun eh. K.O. Nakakahiya yun, panghuli ka. Di ba? Ibig sabihin, walang nagmamahal sa'yo, Amy. Oh. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama. Ang galing magtanong ni Amy Marcos, no? Ako naman magtatanong, Amy Marcos.
nandito siguro yun. Baka nakasave yun dito, ate. Tingnan ko lang. Kasi si Amy Marcos po, panay tanong yung ginagawa niya. Saan daw yung mga pera na to, ganyan. Ngayon, kung ako yung magtatanong, ewan ko kung nandito ba yun, yung picture na yun. Nakita niyo yun eh. Kung ako yung magtatanong sa iyo, Amy Marcos, yung pera, okay? Yung pera na, hindi ko makita dito. Basta pinakita ko yun sa inyo, no? Yung pera, Amy Marcos, na binibigay mo, di umano, nung panahon ng butuhan para lang manalo ka. Saan galing yun? Pera mo ba yan o pera ng taong bayan? Hindi, ako yung nagtatanong lang naman. Huwag mo namang mamasamain, Amy. Diba? Si Ballpoint Man ay nagtatanong lang. Diba? Ay, ako hindi naman ako, wala namang problema sa akin, Amy. Ako'y lang, nag-uusisa lang naman. Diba? Oo, yun yung katotohanan dyan. Kaya mahirap po talaga. Ang daming tangang Pilipino na bumuboto pa rin po sa sa kapwa nila tanga. Oh, 'di ba? Sa kapwa nila tanga. Oh, ito katulad na lang nito. Papakita ko sa inyo Oh, katulad na lang nito. Yan, ito kay Amy Marcos to Oh. Oh, yan. Amy Marcos. Kasi nagtatanong ka saan napunta yung mga pera eh. Oh, yung mga bilyon-bilyon pera na yan. Ako magtatanong naman ako, Amy Marcos, sa'yo. Oh, eto. Saan galing to, Amy Marcos? Itong di umano'y pinang-vote buying mo. Ha? Saan galing to? Kita nyo yan? Oh, kita nyo? May 1,000. May pangalan ni Amy Marcos dyan. Ayan Oh, ayan Ayan Oh, kitang-kita nyo to? Amy Marcos. Marcos Amy R. Oh, anong tawag dyan? Oh, sige nga. Nagtatanong ako sa Amy, saan galing yan? Kaya pala nanalo. Mariusip naman. So anyway, ito na. Tuloy na tayo dito sa ating reaction dito kay Baba. Baba, tuloy. Kay Senator Baba. Senator Amy Marcos. Okay? Ito na. Yan. Na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy. Ikaw lang naman yung nagdududa sa tulay. Sa serbisyo, gumagawa ka ng kwento mo. Kasi mahilig kang gumawa ng kwento eh. Katulad na lang nung tinatakot mo yung mga Pilipino na yung missile ng China nakatutok na sa Pilipinas. Yun pala wala naman. Paano pa kami maniniwala sa isang sinungaling na katulad mo? K.O. Sige nga, Amy. Sinungaling kay. Alam ko. Nakatutok daw yung missile sa Pilipinas. Kinakabahan daw siya. Kasi baka ito na daw yung hudyat. Kapal na mukha. K.O. Tapos ang daming na-stress nun. Mind condition yung ginagawa nila eh. Ang daming na-stress na mga buntis noon, mga may sakit. Kinakabahan sila. Baka nga daw magkagera. Diba? Tingnan nyo, nagkagera ba? Meron ba? Wala. Pero, nagdulot yun ng pangamba sa inyo dahil sa nilabas niya mga impormasyon na fake news. Ang source niya, China. K.O. Pambihira naman. Tuloy natin. Ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Asher Kadapan. So ayun expert po si Amy sa pagtatanong. Pero sa pagtatrabaho, wala po. Malalaman po natin kung matalino yung senadora o hindi. Pero sa nakita kong mga nakaraang, mga debate nila dyan sa Senado, abay si Amy Marcos, dahil bobo nga, ang nangyari, tingin-tingin siya kay Villanueva. Anong gagawin ko? Tinuruan, sininyasan ni Villanueva.
Sininyasan. Oh. Tsaka pag gumalaw si Amy. Oh. Diyan mo malalaman po na walang alam si Amy Marcos. Ang alam lang niya ay pagtanggol ang mga Duterte. Yun lang. Tapos ang usapan. Pero yung talagang magtatrabaho siya na maayos dyan, hindi niya alam yung proseso. Doon ko nakita eh. Sabi ko, putang ina, tagal na nitong senadora. Tapos, ganyan pa rin. Ampaw pa rin. Hindi pa hinog. Anyway, ito na. Isunod po natin itong reaction na to na ayon dito, House Prosecution Panel naniniwalang ayaw talagang humarap ni VP Sara sa impeachment trial. Teka lang. Okay. Sige. Dapat ito sa next topic natin to, no? Dapat ito sa next topic natin. Pero bakit ko nasalang dito? Kaya, tingnan natin, Wait lang mga pre. Ayusin lang natin to. Okay. Di bale, dito na muna tayo sa isang video. Oo, yung mga matatandang, hindi ko alam kung nag-diaper na ba itong mga to. Hindi ko alam pero, eto, papakita ko sa inyo. Yan. Tingnan natin. Kasi ang kaya sila nandyan, nagkaisa, gusto nilang bumaba si Speaker Martin Romualdez bilang House Speaker. Galing ng mga plano. Pakinggan nyo yung dahilan nila, panoorin po natin yung video. Isa-isahin po natin. Ako po nandito bilang Senior Legal Advisor ng Citizen Crime Watch. Miyembro din po ako ng ANIM, yung Alyansang Nagkakaisang Mamamayan at ng National ROTC Alumni Association. Ang aking pong panawagan para mag-resign si Speaker Romualdez is kasi po hanggang siya ang namumuno sa Kamara, meron pong hindi mapananagot sa batas dahil hanggang siya mali yan, mali yung sinasabi mo, tanda. Ang sabihin mo hanggang nandyan kasi si Speaker Martin Romualdez, hindi kami makakaganti. Hindi makakaganti yung mga Duterte. Kaya ang gagawin na lang namin, pababain namin siya bilang House Speaker para makaganti kami. Ganon! Huwag yung mananagot sa batas. Bakit? Ano pandahilan? Sa culpable violation ng ating Constitution. Galit po ako sa traidor sa Pilipino. Galit ka sa traidor sa Pilipino. Sino ba kasi yung traidor? Di ba yung tatay mo? Tatay mong mayabang na puno ng hangin na nagre-relax ngayon sa dahig? Yun yung puno ng hangin, yun yung traidor. Anong ginawa niya? Beng, 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 beng. Sinong bining-beng? Mga inosenteng Pilipino. Mga maliliit na tao. Pero ang Pangulo natin ngayon, ang target, yung mga malalaki, yung pangalan. Pag nga kami. Dahil hindi po marapat yung nangyaring ating pinalipad, yung ating dating Pangulo. Katraiduran po ito sa Pilipino dahil betrayal po yan betrayal. Dahil pinalipad siya doon, betrayal na. Pinadala siya doon, betrayal na. Sino ba kasi yung nag-betray? Sino ba kasi yung traidor? Yun yung isipin nyo po Walang iba pong masasabing traidor dito kundi ang pamilyang Duterte. Sila po. Kitang-kita naman 'Di ba? Mahilig silang magpapatay. Mabuti nga yan si Digong, pinadala lang sa ibang bansa. Si Digong mismo, maraming tauhan inuutos ipapatay itong mga inosenteng tao na to. Asan yung hustisya doon? Nagkaroon ba sila ng hustisya? Dahil pumapatay si Digong, kaya siya napadala doon. Para litisin. Dahil doon natin malalaman kung talaga bang may kasalanan siya o wala. Kasi hindi po bias yung doon, ICC. Katotohanan yung kanilang gustong iparating. Sa Pilipinas kasi, siyempre, dito lilitisin.
Siyempre, presidente si PBBM. Oh. Eh pag natunayang nagkasala nga talaga si Digong, sasabihin mo, bias yan si BBM kasi, presidente siya eh. Ginawa niya ng paraan yan para makulong talaga si Digong. Ayan mga dahilan nyo. Oh. Eh buta na yung ICC kasi walang nagkukontrol dyan. Magkakaalaman talaga. Duty ng presidente to protect every Filipino citizen wherever he may be found. Yan, tama. Yan yung duty ng presidente. Protektahan ang mga Pilipino. Pero anong nangyari sa panahon ni Digong? Mga pulis mismo pumapasok sa bahay, pinagpapatay yung mga Pilipino. Oh. Ang sarap makipagdebate sa matandang ito eh. Ha? Asan yung protection doon? Nagbigay ba si Digong ng protection sa mga individual, ng mga Pilipino? Ang duty ng presidente ng Pilipinas, 'di ba? Mahalin mo yung mga Pilipino. Nasasakupan mo. Eh anong ginawa ni Digong? Ay minura lang naman po yung mga jeepney drivers. Mahirap yun. Minura, jeepney drivers. Mahirap na ngayon mga jeepney drivers. Papalamunin mo pa ng mura mo. Diba? Ano yun? Kung ating dating Pangulo nandito sa Pilipinas, nilipat natin, dinilipat natin sa ibang bansa. Yan po ay violation ng kanyang duty to protect every Filipino wherever he may be. No. Kung ikaw naman ay killer ka, pumapatay ka, nararapat lang na litisin ka doon sa ibang bansa. Bakit? Eh nakasampa na yung kaso sa ICC, matagal na. Kailangan respetuhin natin yun. Diba? Hindi naman ito na parang kakain ka ng kanin, pag mainit, iluluwa mo na lang. Hindi ganun. Kailangan may paninindigan tayo, nagsampa tayo, sinampahan ni Trillanes ng kaso si Digong sa ICC, eh kailangan, ituloy-tuloy yun. Eh, gets mo ba? Po ay violation ng Constitution sa Equal Protection Clause, sa Due Process Clause ng ating saligang batas. Kailangan po managot ang Pangulo sa kanyang katrayduran sa Pilipino. Yan yung problema sa mga tangang Pilipino na tulad ng matandang ito. Tanga yan eh. Oh. Ang problema, sila, yung amo na nga nila yung traidor, ang gagawin po nila, ipapasa sa presidente ng Pilipinas. Na si Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa mo pang traidor, yung Pangulo. Ang sigaw ng mga Pilipino, ipadala si Digong sa ICC. Ang sigaw ng Pilipinas, hindi kasama yung DDS ha. Ang sigaw ng Pilipinas, si Digong ipadala sa The Hague. Yun yung sigaw ng mga Pilipinas. Yun yung sigaw ng mga Pilipino. Si Digong ipadala doon para litisin. Hindi para patayin ha. Oh, lilitisin, may proseso. Paano naging traidor doon? May proseso naman. Diba? Dalhin doon, may proseso. Isa lang sa kawali. Kawali tuloy. Mali. Isa lang. Okay? May proseso. Paano naging traidor yung Pangulo? Hindi po mangyayari yan hanggang ang Speaker of the House ay yung kanyang pinsan na Speaker Romualdez. Magandang umaga. Nakataga. Ito naman. Ito naman yung kulangot. K.O. Sige. Panoorin natin. Ano? Si Mitran. Mitran ba to? Ayup ka. K.O. Walang iyak si Speaker Romualdez. Siya ang pinakawalang iyak Pilipino. Galing! Galingan mo! Para yung media nakatutok sa'yo. Sabi niya, may naalala pa ako eh. Usap sila ni Dado. Sabi niya, utang ina pag interviewin ako ng media, kahit sino sa atin. Angasan natin! Para magmukha tayo maangas dyan. K.O. Ito na nga, nagpakitang gilas ng nakadiaper pa siguro to eh. K.O. Sige, tuloy. Tabaw ng mundo. Bakit? Tumawa yung nasa gilid niya, oh. Sabi niya, putang inang baho ng diaper mo. Ay, ayun ba yung sinabi? Hindi. Ay, hindi ba? Kala ko yun eh. K.O. Sabi naman nung ito, sabi niya,
Putang ina, ang galing magdrama nito ha. Nakatitig. O sige, game. Gago tayo eh! Lahat tayo taga! Ginawa tayong taga! Now, kung Tanga ka naman talaga. Ilang ka ba na maging matino? Eh, halata naman tanga ka eh. may nalagay siya at speaker, muli! Lahat tayo taga! Lahat tayo gago! Bakit? Uy, wag mo kami idamay. Ikaw lang yung gago at tanga dyan ha. Hindi tayo lumalaban sa katotohanan! Oh, sabi nyo, susugod kayo sa... Milyon-milyon kayo, susugod kayo sa ano, sa Malacanang. Oh, ilang kayo? 40 milyon? 40 milyon sabi mo, di ba? Oh, tapos si Kibuloy, 5 milyon lang buto. Oh, oh, sabi mo pa, susugod ka sa ano, sa kay General Nicolas Torre. Oh, susugod ka doon. Milyon-milyon na naman kayo. Asa na yung milyon nyo? Oh, wala eh, sinungaling eh. Mind conditioning yung ginagawa nyo nun eh. Mariusip naman. Kaya ako bumuo ng Pilipino kilala forces for days and for ready. Baka magkaroon ng World War III. Tayo. World War III daw. Pilipinas lang tayo, wag mong isali yung ibang bansa. World War III. Oh. Okay. Baka daw magkaroon ng World War III. Pag ang pagkakaintindi ko, ang pagkakaintindi ko sa World War bansa to bansa. Yung maglalaban-laban. Pero kung Pilipino to Pilipino, bakit mo siya tatawaging World War III? KO! Tanga ka? Pakabobo mo talagang king ina mo ka? Ang bansang Pilipinas ay naharap sa peligrosong sitwasyon sa gulo ng Mali, ang Pilipinas ay nahaharap sa magandang sitwasyon. Pero sa inyo ay nahaharap sa tagilid na sitwasyon. Bakit yung amo nyo walang maibibigay sa ngayon sa inyo na pera? Kaya gusto nyong makaupo na ito, mapalitan na ito, para yung buhay nyo gumanda. Wala naman talaga kayong paki sa mga Pilipino. Diba? Yun naman yung katotohanan eh. O sasabihin mo, ikaw din ballpoint, ganyan ka. Mali. Kasi ako, nagbablog lang ako dito. At pinagkakakitaan kita sa mga vlog ko, sa mga content ko, sa mga reaction ko. Okay? Salamat sa YouTube. 125 million yung binigay mo sa akin nung mga nakarambuan. Wala na, ubos na YouTube. 11 days lang. KO! Eh, sa inyo, wala bang politician na sumusuporta sa inyo? Na nagbibigay ng cash? Kaya grabe yung effort nyo ngayon para gusto nyo lang magpayaman kayo eh. Sa maling paraan. Ngayon, ang ating gobyerno, politika pa rin. Politika pa rin. Para babagsakin ang Duterte. Bakit Duterte ang kalaban nila? Pilipino ang kalaban ni Romualdez. Pilipino? Oo nga, Pilipino din naman yung Duterte pero half lang. Hindi naman kasi totoong Pilipino yan. Oo. Inaayos ko na. May dugong chikwang-kwang, chikwakang daw yung pamilyang mabaho na yan eh. KO! Magkakababayan tayo. I'm from Haro, Leyte. Hindi ako lumaki doon. Pero kinakahiya ka ng mga taga-Leyte. Oy, sa mga taga-Leyte dyan, mag-comment nga kayo sa akin. Kinakahiya nyo ba itong si Mitran? Kasamahan ni Dado? Comment nga kayo. Hindi ako lumaki at pinanganak. Kaya panawagan ko, Speaker Romualdez, kung may kahiyan ka, pati pamilya mo, sana makiusap ang iyong pamilya na mag-resign. Pagkakataon mo pa, sir, makabawi sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung hindi mag-resign, ano magagawa ko mo? Kamot ka itlog. Kamot ka itlog. Paamoy mo sa misis mo. Ay, nako po, mandadamay ng pamilyang hayop na to. Pukin ang ina mo kang hayop, putang ina, hayop ka. Saksak mo yun sa baga mong animal ka. Gawa ka ng maganda para sa bansang Pilipinas.
Narito ang mga Pilipino na nakikiusap sa iyo. Sir, nakikiusap po kami. Ibigay nyo na lang sa iba. Bigay nyo na lang po sa iba daw. Para magkapera ang mga putang inang to. Para naman may mapera sila. May kitain sila. Walang hiya. Wala ka ng kredibilidad, pamunuan ang speaker ko, ang ating kongreso. Maraming salamat. So yun lang yung video nitong hayop na matandang to, no? Oo. Ang gusto po nila, nagkaisa po sila dyan. Gusto po nilang pababain itong si Speaker Martin Romualdez. No, so ibang klase yung kanilang diskarte, no? Nagkaisa. Kasi nasa ano nga naman, in the future nga naman pag napalitan si Speaker Martin Romualdez, ang maghahari pa unti-unti mga Duterte na naman. O di malaki na silang ganon, may pera na. O baka nga pag baka yung isa dyan sa kanila maging bagman pa yan. Ay naku po, natatawa ako sa mga kuto na to. Hindi naman to mga taong mga kuto to no? Kuto, eto sila po yung mga kuto mga pre na na nakatindig sa payat na kalabaw pero wala na silang masipsip kaya nagrereklamo na. Sila po yun. Oo. Kaya ang panawagan nila, Speaker Martin Romualdez, bumaba ka na daw kasi gutom na sila. Gusto nila nang magpayaman ba? Anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, meron tayong TikTok, may Facebook po tayo. Huwag ninyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, so yun mga pre sa mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat po sa iyong suporta. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video. Bye-bye po muna, pansamantala.